So, ito yung una nating katanungan sa atin pong mga comments, no? Sir, ask ko lang po, wala po ako pag-ibig. Gusto ko po sana mag-loan ng bahay. Pwede ko po ba bayaran ang 24 months on the spot para makapag-loan ng bahay? Ilang months po ba ang waiting bago mag-loan kung sakali nakapagbayad ako? Typically, ito po yung isa sa mga masasabi nating maling akala, no, na wrong notions ng karamihan po sa atin na nagpaplano na mag-housing loan or sa home buying through Pag-ibig, no. Kasi ang akala ng karamihan, kahit hindi ka member ng Pag-ibig, basta magpa-member ka at mag-24 months ka, ay okay ka ng mag-housing loan. Where in fact, isa lang po ito sa kondisyon. Ang talaga pong kailangan nating i-comply bilang isang home buyer, bilang isang home borrower sa Pag-ibig ay bukod sa membership ay yung ating compliance in terms of our requirements. And ang ating requirements po ay nakasalalay po ito sa ating source of income, sa atin pong trabaho. So kumbaga, ang main consideration po dito ay una, meron ka bang trabaho o meron ka bang source of income sa cases po ng mga nagninegosyo or maybe sa mga freelancers or sa mga self-employed. Kaya ang category po ng ating mga home borrower, hindi lang po sa Pag-ibig, even sa bank financing. Either ikaw ba ay locally employed, yung cases ng parang locally employed din na home-based employees, or ngayon even yung mga virtual assistant, and then yung typical po ng mga freelancer na self-employed, or yung typical na with business, or yung mga kababayan po natin na nasa abroad na OFW, or maybe hindi OFW, resident na po sila doon sa abroad, pero Filipino citizen pa din, and meron naman silang work doon sa abroad at makaka-provide po sila ng kanilang requirements. So, meaning to say, very small thing lang yung membership. So, meaning to say, ang susunod kasi nating question dyan is kung hindi ka member ng Pag-ibig, hindi ka locally employed, malamang. Pwedeng OFW ka. Kasi kung locally employed ka, mandatory kasi na member ka ng Pag-ibig at mandatory na naguhulog yung employer mo ng Pag-ibig. In fact, even sa mga locally employed, kung hindi naguhulog ng Pag-ibig ang kanilang employer, ano po yun? Alanganin po yun, no? Kasi dapat yung employer ang nagre-remit ng ating contribution. Hindi po pwede yung voluntary na ikaw yung nagbabayad, no? Kung ikaw ay locally employed. Kaya usually kapag nagtatanong na hindi po ako member ng Pag-ibig, pwede po magpapamember po ako, sa mga OFW cases po yun. Or maybe mga virtual assistants or mga home-based na kung saan yung kanilang employer ay abroad, at yung category nila dito, syempre sila yung naguhulog. O pwede po yung ganong setup. Or maybe ikaw ay self-employed. Ganun lamang po yung cases. Pero kung yung hindi documented yung ating source of income, doon lang po tayo magkakaroon ng challenge pagdating sa compliance ng atin pong mga requirements. So yun po yung very critical sa atin pong pag-avail, especially kung ito po ay housing loan through Pag-ibig man or through bank financing, na makakomply tayo ng requirements based doon sa ating work classifications. So, minimal nga lang po yung contribution. Kumbaga, parang nire-require lang naman na mag-24 months required contribution tayo. Pero yun, napakadali lang pong, ang very critical is yung compliance natin sa ating requirements sa ating mga trabaho. So, yun po ang atin pong kasagutan doon.